Mariing pinabulaanan ng iba-ibang ahensya ng gobyerno ang umano'y pagkakaaresto kay Senator Bato de la Rosa kasunod ng mga spekulasyon na kumalat sa social media. Ayon sa DILG, hindi nila itatago ang anumang impormasyon laban kay de la Rosa at iginiit na nagpapatuloy ang kanilang operasyon para mahanap ito. Narito ang aking report. Pinabulaanan ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang umano'y pagkakaaresto kay Senator Bato de la Rosa na kumalat sa social media nitong Martes. Ayon kay Remulla, baseless ang aniyay sabi-sabing impormasyon na naaresto si de la Rosa at kagad na dinala sa The Hague, the Netherlands. INP would like to confirm categorically that as of 6 o'clock p.m. last night, there's been no arrest for Senator Bato. Lahat ng law enforcement units, Senator Bato is still being hunted down. Huling nakita si de la Rosa noong May 14 sa loob ng Senado kung saan kinailangan ng kanyang boto para maupong Senate President si Senator Alan Peter Cayetano pagkatapos ng ilang buwang absent sa Senado. Kasama niyang noong lumabas ang kapwa-senador na si Robin Padilla. Mahigpit raw na nakikipag-ugnayan ng DILG sa Philippine National Police, Department of Justice at iba pang law enforcement agencies para mahanap ang senador. Huli raw itong na-monitor sa Mindanao at tiniyak sa publiko na mananatiling transparent ang mga otoridad. Fake news ngayon, ibang klase. Diba? Dami fake news. In fact, tomorrow maglakas Makati para i-display yung mga fake news na nangyari doon. Pero fake news is taken na rin with itself. Kaya to counter fake news, kayo dapat nakakabi namin siya. The statements have to come from us kung talaga nangyari. Itinanggi rin ng National Bureau of Investigation o NBI na naaresto nila ang dating hepe ng PNP at nagpapatuloy pa rin ang kanilang surveillance. Giit ni NBI Director Melvin Matibag, wala rin aniya silang ideya sa spekulasyon na naaresto na ang senador at sinabing baka nangangailangan lang ng content ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Para sa EuroTV News, ako si Henry Villa. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.